Attorney Renan Alon sa pagkawala ni Nicanor Orozco na hinihinalang kinidnap ilang buwan na ang nakakaraan. Ngunit kinalaunan ay pinakawalan rin ng mga pulis si Attorney Alon dahil sa kakulangan ng ebidensya laban sa kanya. Puwisit talaga yung Lilet na yan. Naman, this is all her fault. Kung hindi siya gumawa ng eksena doon sa simbahan ng isang linggo, di sana natuloy na yung kasal kung hindi niya binroadcast sa buong mundo ang dark secrets ni Renan. Di sana nakakuha na siya ng access doon sa pera ni Era. Eh, nabayaran na niya tayong lahat. Eh kaya lang ma'am, kabaliktaran ang nangyari. O pinaghihinalaan tuloy siya ngayon. Yan na nga, that's why I'm so worried. Dahil hindi na talaga ngayon siya tatantanan ni Lilet. Paano kapag nakulong siya at madiskubre pa ni Lilet ang kanyang mga ibang krimen? Sigurado kakanta yun. Eh sigurado kulong tayo. Huwag ka mag-alala, Ma'am Patricia. Hindi tayo matitimbog ng mga polis. Paano ka nakakasiguro? Kasi nga, ang alam lang ni Lilet, galit si Atty. Alon kay Atty. Meredith at Mang Canor. Pero wala silang makikitang pruweba na si Atty. Alon ang pumatay kay Canor dahil niligpit na namin ang ebidensya. Anong ibig niyo sabihin? Alam mo, pikon na pikon talaga ako sa atol pilantod na yan. Umakatala, kala mo ano eh. Kulang-kulang naman yung bayad. Huwag yun nang pansinin yung sermon ni Atty. Renan. Kasi pag kinasal na yan kay Atty. Era, o edi tiba-tiba na siya, edi mababayaran niya na tayo. Eh, paano kung magka-aberya? Paano kung di matuloy yung plano niya? Ano, paano utang niya sa atin? Tatakbuhan na lang ni Atty. Alon. Si Ma'am Patricia nga, hirap na hirap siya singilin. Tayo pa kaya? Di ba? Kailangan natin ng insurance. Para kung sakaling hindi tayo mababayaran ng Renan na yan, Paano gagawin natin? ililibing natin yung bangkay ni Canor sa ibang lugar. Sa hindi niya alam. Para kung sakaling onsehin niya tayo, o edi may pang-blackmail tayo. Eh, ano pa hinihintay natin? O, tara na! Ayos yun ah. O, hanap na ako ng lugar. Yan, mabigat to to. Bigat ng matandang to. Mabuti na lang at inilipat niya yung bangkay ni Canor. Now we have leverage against Renan. Oo, ma'am. Eh, paano sawang-sawa na kami sa puro pangako ni Atty. Renan? Oras na para bayaran niya kami. Dahil kung hindi, gagamitin namin yung bangkay ni Canor para ilaglag siya at palabasin na siya lang gumawa ng krimen. Alam mo anak, naiintindihan ko si Ira kung bakit hanggang ngayon pinaniniwalaan pa rin niya si Atty. Alon. Kasi umaasa pa rin siya na nagsasabi ng totoo si Atty. Alon. Dahil natatakot siya na mawalan ng ama yung magiging anak nila. Pero, papanigan pa rin kaya niya si Atty. Alon kapag na-realize niya na minamanipula siya. Na ginagamit lang siya ng lalaking yun. Na pinag-aaway niya kayong magkakapatid para makaganti sa nanay niya. Maayop ka, Lilet. Naghahani mo na sana kami ngayon ng kapatid mong uto-uto. Nasa akin na sana, may full access na sana ako sa kayamanan na iniwan ng nanay niyong walang hiya. Asus, pakialamera ka.
Sinira mo ang plano ko, lahat. Sinira mo lahat. Hi, Mrs. Ingano. So I'm guessing you've heard. I just want to make sure na hindi ka nangungumpisal sa mga pulis. O baka naman naninigurado ka na hindi kita ikinanta sa mga otoridad. That's exactly what I want to hear. You know, I have a family and a reputation na ayoko mawala and I need to protect. Alam mo ikaw, Patricia. Sarili mo lang talaga iniisip mo, no? Wala kang pakialam kung makulong ako, basta safe ka. As long as walang nakikitang bangkay ni Canor ang mga pulis, hindi ka nila pwedeng kasuhan sa pagpatay sa kanya. Paano mo naman nalaman na walang nakita yung mga pulis na bangkay? Vivian told me na inilipat nila ang bangkay ni Canor. So, your dirty little secret is safe for now. Pero, kung hindi mo babayaran ang utang mo sa akin at balanse mo kay na Vivian, baka meron na lang isang anonymous tip na tumawag sa mga pulis at ituro sa kanila ang isang umaalingasaw na bangkay. Are you threatening me? Baka nakakalimutan mo, Patricia. Alam ko lahat ng kawalang yan mo. Gusto mo sabihin ko sa kanilang lahat ng krimen na ginawa mo? Sige, subukan mo. Kapag nag-surface ang dead body ni Canor at na-trace nila na ikaw nagpapatay sa kanya, iisipin nila na ginawa mo yon dahil naghihiganti ka kay na Meredith at kay Canor. Ano, tapos ituturo mo ako nag-murder kay Meredith? Ano sa tingin mo? Sino paniniwalaan nila sa ating dalawa? Ang isang innocent-looking housewife na katulad ko? O ikaw, na maraming motibo sa pagpatay sa kanila? Alam mo ikaw, Patricia. Mayos ka, wag mo akong tatablahin. Or else what? Isusunod mo ba ako kay Canor? Hindi ako natatakot sa'yo. From now on, kung ayaw mong mabulok dyan sa bilangguan, I'm calling all the shots. Kaya ngayon, lahat ng sasabihin ko, lahat ng ipapagawa ko susundin mo. Starting off by paying what you owe me at yung balance mo at utang mo kay na Vivian. Bakit nakaturo lahat kay Atty. Alon? Siya lang po kasi yung common denominator sa lahat ng hindi magagandang nangyari lately. Hindi ka ba masaya? Kompleto na tayo. Kompleto ng family natin. Come on, Trixie. What's wrong? Tell me. Meron tayong something in common. Gusto ko sanang i-request na magtulungan tayo dahil nararamdaman kong iisa lang ang kalaban natin.
Bye.